I myself might file one, no? Kasi naka-document na namin yung mga impeachable offenses ni Sara Duterte. Nag-iingay na naman si Trilling. Si Trillanes pala. Trillanes, nako, mukhang ready siyang magsampa ng impeachment kay Vice President Sara Duterte. Mukhang hindi na bago. Mga nakaraang taon pa yun. Tapos, yung panahon pa ni dating Pangulong Duterte, yung pag-iingay niyan. Pero bakit hindi? Walang maipanalong-panalong kaso. Gusto lang mag-ingay? Gusto lang magyaw-yaw? Sana naman may maipanalong kaso to si Trillanes para naman may maniwala sa kanya. Kasi mukhang hindi pinapansin ngayon eh. Yung mga nag-i-interview lang dyan ng mga magagaling na media, yung lagi nag-i-interview dyan, kasalanan nyo rin yan, ini-interview nyo nang ini-interview, edi nag-iingay nang nag-iingay. Diba? Kung mabigat yung talagang sasampa mong impeachment para kay Vice Sara, di go. Pero paalala, malaking kaguluhan yan. Kasi alam na ng mga taong bayan mga nangyayari ngayon. Diba? Yung mga political tactics na yan, alam na. Nakatutok kayo ngayon sa mga Duterte. Lahat. Simula sa mga may connection sa mga Duterte dyan, o simula sa mga kumakampi sa mga Duterte, ayun, minabanatan nyo hanggang kay VP Sara, hanggang sa mga kapatid niya, hanggang kay Tatay Diggs, lahat ginawa nyo na. Kasi sa panahon ni dating Pangulong Duterte, hindi kayo makapurma-purma. At takot kayo na makabalik ang isang Duterte dyan sa Malacanang. Yan ang, para sa akin yan talaga ang kinakatakutan nyo na mangyari. Diba? Kaya nga may balibalita, meron daw iba dyan, gusto mag-extend. Sana all. Parang ayun na bumaba sa pwesto. Kasi pag bumaba na yan sa pwesto, ay sino yung papalit? Sino yung gustong ibalik ng taong bayan? Sino yung gustong iboto ng taong bayan? Alam na kung sino. Siyempre may kukontra. Iilan lang yan sila. Iilan lang yan. Sa Mindanao pa lang, alam na kung sino yung mas maraming boto. Sa Visayas pa lang, lalo na. Pero dito sa Luzon, marami din.